Mga ka-native, babalik na naman tayo. At yung topic natin ngayon, bakit nga ba tayo hindi nalulugi sa pagbibreed ng manok? No? Ilang taon na po tayong nagbibreed ng manok. Ilang taon na, non-stop. No? Every 5 days tayo nagbibreed. Nag-incubate tayo. At bakit nga ba sold out palagi? Bakit nga ba marami tayong napuproduce kahit hindi breeding season? Aalamin natin yan. Dito sa pag-aalaga ng manok, diskarte yung kailangan. So, yung mga diskarte na sasabihin ko sa inyo ay unang-una doon is yung patuka. Kapag pumalpak po yung patuka ninyo, lesser yung production pero gumagastos kayo. No? So, mas maganda yung kahit gumagastos tayo ng mas lamang lang doon sa mumurahing feeds, at least alam natin yung feeds na yun quality, and maganda din po yung quality din po yung napoproduce ng ating mga alagang manok. Yung iba kasi nagbibigay ng mga maintenance feeds lang, no? Maraming klase ng maintenance feeds, PDP, para sa mga breeders nila, mga mais lang, no? So kapag ganun po, wag po kayong ma-expect na marami kayong ma-harvest. Yan. Yung presyo ng mais nakadepende po yan sa sa panahon, no? Kasi kapag tag-init po, walang masyadong mais. Dahil nga namamatay yung mais. Yan. At nagmamahal din po yung presyo, syempre. Yan. Dito sa amin, dahil nga palagi ako nagmi-mix ng feeds. Ang pag-mix po ng feeds ay kailangan ng ilang taon, no? Ilang taon na or ilang buwan. Yan. Bago natin malaman kung ano yung feeds na pinaka the best. So, sa ilang years ko ng pag-breed, marami akong ginamit ng mga patuka. Yan. At nalaman natin kung ano yung mga feeds na magaganda. So sa akin dito, meron lang akong dalawa na feeds, dalawang sa ngayon, no, dalawang feeds na ginagamit. Hindi siya magkaparehong brand. Yun po yung ating V-Pro, yan, Binovo na kumpanya, at saka yung Pilmico na brand ng feeds. Yan. Kita nyo, may mga itlog dito. Yan. So patuloy po yung pangitlog ng manok natin kahit masama pa yung panahon. Kita nyo naman yung panahon, no? Yan. Pero yung pangitlog ng manok natin, patuloy na patuloy lang. Dito may itlog din. Yan. No? Kaya hindi ako nagiging failure dahil sa, alam na natin, yung, ano ba yung tamang feeds. Doon din sa baba, oh, may mga itlog din. Yan. Nakikita nyo ba? Yan, itlog po yan. No? So, ito yung kinagandahan basta alam natin yung feeds na ginagamit natin. Dapat pang breeder na feeds, V-Pro 4000, tsaka Galimax 21. Yung dalawang brand na yun, pinaghalo-halo ko lang. Yan. 50%, 50%. Yun po yung ating ginagamit na feeds. Yan. No? How many months, how many years kung talagang in-studyoan yan, kung ano yung magandang feeds. Nag-mix din po tayo ng crack corn, corn grits. Tinry natin yan sa mga breeders natin. Yan. So kung gusto niyo namang tama lang yung pangitlog ng manok niyo, tamang production lang, doon lang po kayo sa kasi wala pa kasi masyadong buyer. Yan. Gusto niyo na kung napapatinin lang kayo, pwede kayo maghalo ng crack corn tsaka corn grits. Yan, no? So dahil gumagawa ako ng feeds, meron tayong sariling aggrevet. Yan. Yung aggrevet natin, meron tayong tag 30 pesos na feeds, yun yung pang grower natin for 3 to 6 months old. Meron naman tayong pang breeder, which is yung 31 pesos per kilo. At meron naman tayong 33 pesos per kilo para sa mga pang starter natin. Yung sinasabi kong pang starter para yon sa ating manok na nag-iedad po ng 1 month to 3 months old starter yon. 33 pesos per kilo lang yung feeds. Yan, mas mura siya. Sa ibang lugar kasi, no, walang nagbebenta ng ganun. Kaya yung iba nalulugi. Dahil yung binibili nila is yung branded na feeds na lang. Yan. Which is nasa mga 40 plus. 44, 45 pesos per kilo. Yan. Yung iba nalulugi. Yung iba naman, hindi makatiis. Kasi nga, itong pagmamanok, farming din po to. No? So, kailangan na pagtitiis dito. And, syempre, yung iba din, hindi quality yung kanilang manok na nabili. Yan. Kapag hindi po quality yung manok na nabili ninyo, posible na po, no, na wala pong bibili sa inyo ng mga manok. Dahil nga hindi magaganda yung mga materialis natin. No? So, dapat mag-upgrade kayo na mag-upgrade para patuloy na patuloy din po yung pagbili sa inyo, no, ng inyong mga buyers. Yan. No? At syempre, yung mga vitamins na dapat gamitin natin, napaka-importante din po niyan. Kasi pag
araw-araw ka naman gumagamit ng vitamins, syempre malulugi ka rin, no? So dapat paminsan-minsan lang, twice or thrice a week. Yan. May mga week din na hindi ka muna gagamit ng vitamins. Yan, no? Kasi nga kapag palagi kang gumagamit din ng vitamins araw-araw, malaki din yung chance na malulugi ka rin, no? Pero may mga vitamins na mga mura makakasave ka rin. Yan. So ngayon, ginagamit ko dito yung ating breeder ADE, yan, at minimixan ko po ng Progen Z. Yan. Pero twice or thrice a week lang. Sa video din ito, ipapakita ko rin sa inyo si Sasuke dahil may mga nagre-request sa kanya dahil hindi na doon nakita si Sasuke. Saan na ba daw si Sasuke? So ito si Sasuke, sa ngayon, nagmi-mate siya for 2 hens. No? Sa isang araw, 2 hens po yung kanyang mini-mate. Yan. Hindi ko siya masyadong pinapalabas sa ngayon dahil masama yung panahon. Ngayon ko lang siya pinalabas dahil gusto nyo, para makita ninyo. No? So ito, soon to be broodcock natin. Halos kanawain yung mga ano natin dito. Yung mga broodcocks, yan. Si Sassy kasi dark kanawayon, ito naman light kanawayon tong si King. Yan. So matangkad din tong si King, bata pa kasi ito, hindi pa pwedeng gamitin. Yan, no? Kung sa kulay-kulay lang, si Sasuke kasi, no, hindi sa pagmamayabang, pero out of 30 chicks na napalabas niya, yung first 30 chicks, isa lang po doon yung hindi kanawayon. Pula yung lumabas. Yan. Yung 29, kanawayon na lahat. Yan. At maraming siya napuproduce na dark kanawayon. Medyo mahirap kasing makapag-produce nitong dark kanawayon na sobrang napakalakas ng bloodline niya. Yan, no? Kita niyo yung likod niya, napakaganda po. Parang Venom back. Yan, patay ulit si Sasuke. Itong si Sasuke lang, problema nito, matapang kasi to, no? Yan, napakaganda ng tindig niyan. Yan. So, yung sisiyo kasi nito is 2,500 pesos per month old. Yan. Yung Indio Gigante naman, 7,500 pesos per month old. Yan. Ito yung Indio Gigante natin. Yan. So, meron akong 3 broodcock dito na gagamitin, no, for Indio Gigante breeding. Yan. Nakakaalo talaga kapag meron kang Indio Gigante. Iba kasi yung forma nito, mas solid yung katawan, mas fast grower. Kita yung may pamitay. May pamitay yung dito niya, oh. Yan. At saka halos lahat ng mga Indio Gigante ko dito is mga flat combs. Yan. Ganda. Yan. No, so sa ngayon dito sa Shamo natin, 2 yung ginagamit kong lalaki. Yan. No, at ang isa yung PB line natin nasa kulungan. So susunod ko na may papakita yun para may mapapakita pa tayo. Ito naman yung nating Dumbo. So inoobserbahan ko pa ito dahil parang marapit ng gamitin, no? Parang umaatake na siya sa mga babae. Hinahabol niya na yung mga babae kada umaga. So ngayon naka free range lang muna to. Hindi naman sila nag-aaway kapag una-una nag-aaway sila, no? Pero nung nagtagal na hindi naman siya nag-aaway. Pero kapag yung pinaras kasi natin, for finirange natin itong si Sasuke, sa iba niyang mga kaidadan, yan, hindi na pwede, no? Mag-aaway po talaga sila. Yan, kasi nga talagang nagmi-mate na. Halos kasi na mga nagmi-mate talaga, yun na yung mga parang territorial na. Pero yung hindi pa nakadaan sa pagmi-mate, hindi pa masyadong territorial. Yan. So palaruin na natin si Sasuke dyan. At bibigyan natin yan mamaya, no, ng Progen Z. Yan. So yun na yung ginagamit ko. At sa ganitong panahon, no, yan, ambroxetil po tayo. Yan. Dito naman tayo sa sa bukas, no, gagawa ko ng video at isasali ko tong darag natin. Dahil meron akong first 2 eggs nila, in-incubate natin at successful. Yan, yung 2 itlog na yon ay napisa. Yan, napaka-cute ng mga sisiyo. Yan, may itlog na naman. Yan. So, Rhode Island Red natin, malakas din po itong mga itlog. Araw-araw may itlog dito. Ito yung ating Rhode Island Red, show type, exhibition type. Yan. Ito naman yung ating Jersey Giant. Yan, Jersey Giant natin, malakas din mga itlog to. Solid na solid din. Yan. So, yung presyo nitong Jersey Giant, no, 1.5 yung month old nito. May kamalang yung Jersey Giant at sobrang hirap maghanap ng Jersey Giant na quality. May mga Jersey Giant naman na mga available pero hindi ko nakikita na quality talaga. So yan, quality yan.
And syempre itong show type natin, no? Same price lang dito sa ating Jersey Giant. 1.5 po naman. Ito naman yung mga sisiw natin. Yan. No, so hindi na ako nakakapagpalaki ng mga sisiw dahil marami yung kumukuha dito. No, palaging may booking. So ngayon sa mga napabook, December pa po tayo next available. Yan. Hindi ko lang alam, baka January na kasi may mga kumukontak sa atin. Baka yun, matatagalan tayo sa mapabook sa ibang mga buyers natin, no? So hindi din ako napapasagad sa pabubuk dahil nape-pressure din po tayo, no? So tamang booking lang, chill lang. Yan. No? So ito may mga may-ari na po 'yan. Yan. At kunin na to sa October 23. Yan, no? Punong-puno po to. Pati doon sa kabila may mga sisiyo pa. May mga manok diyan, punong-puno din po yung mga kulungan. Sa susunod ko naman yan ipapakita yung ibang manok natin. Yan, punong-puno po yan.